May pahayag si Health Secretary Ted Herbosa kaugnay po sa pagpapatupad ng premium hike ng PhilHealth ngayong taon. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, kung si Health Secretary Ted Herbosa ang masusunod, ayaw raw muna sana niyang ipatupad yung premium contribution hike sa PhilHealth ngayong taon. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi nga nitong si Secretary Herbosa na mataas ang bilihin ngayon kaya mas mainam na suspendido pa rin ang pagpapatupad ng premium hike ng PhilHealth. Suspendido ang implementasyon ng ladderized premium hike ng PhilHealth noong COVID pandemic, pero kamakailan lang inanunsyo ng PhilHealth na ipatutupad ng 5% na premium hike. Tatalakayin daw niya ito sa board meeting ng PhilHealth ngayong araw. Naniniwala si Herbosa na healthy ang PhilHealth kung pananalapi nito ang pag-uusapan. Katunayan nga raw nakapag-invest pa ng 400 billion pesos ang PhilHealth. Kung tutuusin naman, ang 5% na increase sa premium contribution ay makakakuha ang PhilHealth ng 17 billion. Ipinagbigay alam na rin daw ni Herbosa kay Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon niyang ito. Ang sabi pa ni Herbosa, kung itutuloy ang pagpapatupad ng contribution hike, dapat daw ay hindi agad ito 5%, kung hindi ay mag-resume kung saan lamang ito nahinto. Noong 2023 na suspende ang contribution hike na dapat sana ay 4.5%. Ukol naman sa 1 milyong halaga ng gamot na nag-expire sa Rural Health Unit ng Bakakay, Albay, sinabi ni Herbosa na hindi raw dapat na-expire ng gamot dahil ang Rural Health Unit ang may hawak nito, hindi raw ito saklaw ng DOH. Kailangan daw ma-modernize ang asset management system para sa maayos na procurement at delivery ng mga gamot para hindi raw ito nangyayari na nasasayangan ng gamot. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.